Dr. Eliza Mendez, kamusta po kayo? Tanong ng nurse sa kanya na naging kaibigan niya na din. Okay lang ako, Nurse Marie. Ngayon nga lang ako nakapag-relax dahil marami akong pasyente kanina. Saka mamaya din may nakaschedule din akong cesarean mamaya. Saad ng dalaga dito. Marami ka talagang pasyente, Doc. Kaya lahat ng mga kasamahan ninyong doktor din, bilib na bilib sa inyo. Imagine, single ka pa hanggang ngayon? Dahil mas nakafocus po kayo sa profesyon ninyo. Yung totoo, Doc, balak niyo pa rin hubang magkaroon ng sariling pamilya o boyfriend? Tanong pa nito sa dalaga. Oo naman, Nurse Marie. Iniisip ko rin yan. Pero yun nga lang, hindi habulan ang pag-aasawa o pakikipag-boyfriend. Dahil alam ko sa sarili ko may nakalaang lalaki na para sa akin. Malay mo, nakita ko na pala siya at nakilala. O di kaya hindi ko pa siya nakita dahil hindi pa ang tamang panahon na iyon. Saad pa ng dalaga dito. May point ho kayo, Doc. Ako nga, kaka-break lang namin ng boyfriend ko last week. Masakit pero pinido ko na lang na mag-move on. Pagkukwento pa nito sa akin. Marami pa sana kaming pagkukwentuhan ni Nurse Marie, kaya lang tinawag na siya dahil oras na para i-CS niya ang kanyang pasyente. Alas 5 na ng hapon na siya nag-out. Nagmasiguro niyang wala na siyang pasyente. May dinner sila sa bahay ng tita Sylvia niya, kapatid ng mami niya, ang tiyahin niyang iyon. At hindi din sa kaalaman niyang may anak sa labas ng tito Rodolfo niya. Hindi pa na-meet ni Eliza ang anak ng kanyang tito. Base sa kwento ng mga katulong ng tito ko'y, gwapo daw ang anak ng tito niya. Iyon nga lang, may serious image ito. At mukhang mapanganib kung magsalita. Masasabi niyang gwapo talaga ang anak ng tito Rodolfo niya dahil na rin sa gwapong mukha ng asawa ng tita Sylvia niya. Kahit pa may edad na ito, siguro'y nasa late 50s na ang naturang lalaki kasi nasa late 40s pa rin ang tita Sylvia niya. Ang balita ko pa nga'y halos kasing edad lang ni tito Rodolfo ang babae nito. Kaya nasa 30 years old na din ang anak nito sa labas. Base sa pagkakaalam niya at may sariling parlor daw ang ina ng anak ni tito. Ayon sa mga naririnig ko sa usap-usapan. Minsan nga daw pinagbintangan ng tita Sylvia niya ang babae at sinugo doon sa parlor. Kaya nga daw may sariling parlor ito at ibang grocery ay dahil kay tito ang pera na iyon. Pero hanggang hinala lang daw naman si tita. Wala siyang pruweba na galing iyon sa asawa niya. Dahil daw bago nagkakilala sila tito at ang ibang babae nito'y may sariling parlor na daw ito at dalawang malalaking grocery store. Sa madaling salita, puro haka-haka ang mga chismis na iyon. Nasa tapat na siya ng mansyon ng mga Santibanyes. Kung malaki ang bahay nila, mas malaki ang mansyon na ito. Parang castle sa Disney ang naturang bahay. Iyon nga lang, malungkot dahil wala namang anak si tita Sylvia niya. Pumusi na siya para pagbuksan siya ng guard sa bahay ng tita niya. Kilala na din siya ng mga ito kaya noong nakitang siya ang mga nasa labas ng gate ay kaagad nitong pinagbuksan siya. Mabilis niyang pinasok sa maluwag na garahe ng bahay ang kanyang sasakyan. Manang sila mami ba nandito na? Tanong niya sa datnat niyang kasambahay. Magandang hapon, Dr. Mendez. Yes po, nasa may swimming pool silang 4 ngayon. Magalang na saad ng katulong sa kanya. Thank you, Manang. Magandang hapon din po. Sige po, pupuntahan ko na lang po sila. Paalam niya sa kasambahay. Nakita nga niyang magulang niya at ang tito Rodolfo niya at ang kanyang tiyahin. Parang may pinag-uusapan ng mga ito. Mukhang seryoso kasi ang mga ito at tila hindi siya napansin. Magandang hapon, Ma'am, Dad, Tito, Tita. Bati niya sa 4 na taong nag-uusap. O iha, andito ka na pala. Maupo ka muna. Saad ni Tita Sylvia sa kanya. Bineso muna niya ang 4 saka siya umupo at tumabi sa kanyang ina. So, how's your work, iha? Tanong ng mami niya. So far, ganoon pa rin, mami. Maraming pasyente. Sagot naman ng dalaga dito. Naku, sobrang pressure mo siguro, iha. Imagine marami kang nakakasalamuhang tao araw-araw. Bakit ba di ka na lang magtrabaho sa kumpanya namin para naman iwas pressure? Sabad na saad ng kanyang tiyahin. Tita, bata pa lang ako ay gusto ko nang maging doktor. Wala ho sa isip ko ang pagtatrabaho sa kumpanya o maging bahagi ng negosyo ng daddy ko. Mahal ko po ang trabaho ko kahit po nape-pressure din ako minsan. Pero ganoon naman talaga kapag gusto mo. Hindi mo maramdaman ang pagod dahil alam mong marami kang natutulungang tao araw-araw. Saad pa ng dalaga dito. Sa bagay, iha, tama lang iyan. Saad pa nito sa akin. Sa dinner namin ay nakikinig lang ako sa pinag-uusapan ng mga kasama ko sa hapag. Siyempre, di naman siya interesado sa usapang iyon. Hanggang sa marinig niya ang pangalan na binanggit ng tito Rodolfo niya. Na ikinagalit ng tita Sylvia niya.
Si Lorenzo na anak ko ang ilalagay kong CEO sa kumpanya dahil i-focus ko na lang ang sarili ko sa bagong negosyo natin. Saad pa nito sa daddy niya. Ikaw ang bahala, Rodolfo, kung ano ang magandang gawin. Ano rin naman to, Rodolfo? Sinasabi na nga ba, ang bastardo mo na namang anak ang priority mo. Puro na lang siya. At anong gusto mong gawin ko, Sylvia? Wala ka na namang kakayahan doon. Saka, anak ko siya. Dinadala niya ang pangalan ko. Kaya manahimik ka na lang para hindi na uminit ang ulo ko sa'yo. Galit na wika ng tito niya sa tiyahin. Bakit pa kasi ayaw mo na lang pamanahan iyang anak mo para umalis na sa kumpanya natin? Ayokong nakikita siya palagi doon, Rodolfo, dahil kapag nakikita ko siya, naaalala kong pagtataksil mo sa akin. Naaalala ko ang mga kasalanan mo sa akin. Wika pa ng tita niya sa mataas na boses. Darating din tayo dyan, Sylvia, at sinisiguro ko na ibibigay ko ang alam kong para sa anak ko. So kung ayaw mong nakikita ang anak ko doon sa kumpanya, huwag ka nang pumunta doon. Saka wala ka namang ginagawa doon kundi bantayan ako palagi kung kausap ko ba ang anak ko. O pumupunta ba naman doon si Marjorie? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na nagkaanak lang kami? Pero never na naging kami. Kaya pasalamat ka pa nga dahil mas pinili kita kahit pa may anak na ako kay Marjorie. Dahil iyon ang dapat. Kasi kung sa iba iyon nangyari, matagal na ako nakipaghiwalay sa'yo. Kaya tumahimik ka na lang. Saad ni Tito Sylvia sa kanya. Sa tingin ko ay may punto naman ng tito niya. Mas pinili niya ang tita niya kahit wala pa itong kakayahang magkaanak. Kasi kung sa iba yun nangyari, matagal nang hiwalay si tito at tita. Sinasabi ko sa iyo, Rodolfo, she will pay this. Nagkakamali siyang kinalaban niya ako. Bantang wika ng tita niya sa asawa nito. Huwag mong uubusin ang pasensya ko, Sylvia. Nananahimik na iyong tao. Aawayan mo pa? Wala ka na bang pinipiling lugar para mag-iskandalo? Kasi kung iisipin ko, mas may pinag-aralan pa kaysa sa iyong mga squatter. Huwag ko lang malaman na inaaway mo na naman si Marjorie dahil hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Galit pa nitong wika kay tita. Tama na iyan, Sylvia. Huwag ka nang magalit pa dahil andyan na yan. Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa dahil anak ni Rodolfo ang lalaking iyon. Tapik na wika ng mami niya sa kapatid nito. Tumahimik na nga ito. Pero knowing tita Sylvia, iba ang takbo ng isip nito ngayon at alam niyang may gagawin na naman ang hindi ito maganda. Pasado 10:00 na ng gabi nang umuwi kami sa bahay. Nag-convoy na lang kami ng parents ko dahil may dala naman akong kotse. Kaya di na ako sumabay sa parents ko. Minsan naaawa din siya sa tita niya dahil matagal nitong pinangarap na magkaroon ng anak. Matanda ang mami niya kaysa sa tita niyang Sylvia. Pero mas naunang nag-asawa ang tiyahin kaysa sa mami niya. Kaya 28 pa lamang siya ngayon. Pagkapasok sa loob ng silid ko'y kagad akong nagubad at walang saplot na pumasok sa loob ng banyo. Maglilinis muna siya ng katawan bago siya matulog. Para mahimbing ang tulog niya. Ano kaya ang itsura ng anak na lalaki ni Tito Rodolfo niya? Kahit picture nito wala siyang nakita. Dahil alam naman niya ang rason. Ayaw ng tita niya na may picture sa loob ng bahay nila ang anak ni Tito. Pero nakapunta na daw ito sa mansyon. At walang nagawa ang tiyahin niya sa gusto ng asawa nito. Hanggang galit lang at inisang magagawa ng tiyahin niya dahil kapag kinontra nito ang gusto ng asawa nito ay malamang mag-aaway na naman ng dalawa. Actually, naiintindihan naman niya ang naramdaman ng tita Sylvia niya. Kaso wala naman itong magagawa dahil nangyari na. Napailing na lamang ang dalaga sa sarili niya nang maisip niya ang bangayan kanina. Nataranta ako na makatanggap ako ng tawa galing sa St. Luke's Medical Hospital. Naandoon daw ang mami niya. Umiinom daw ito ng maraming sleeping pills, kaya agad siyang napasugod roon upang alamin ang totoo. Nurse, saan po dito ang kwarto ni Marjorie Perez? Tanong ng binata sa isang nurse na nakasalubong niya. Sa may room 521 po sir, andun po si Ma'am Marjorie Perez. Sagot nito sa binata. Sige, thank you. Saad niya dito. Mabilis niyang hinanap ang silid ng mami niya. Papasok sana siya nang harangin siya ng isang doktor. Sir, kayo ho ba ang anak ni Miss Marjorie? Tanong ng doktor sa akin. Yes, Doc. How's my mom? Tanong niya dito. Mabilis itong umiling. Saka nito ako iginaya po sa may bakanting upuan. She's gone. Hindi niya kinaya ang nainom niyang maraming sleeping pills, Mr. Santibanez. Nag-suicide siya. Saad ng doktor sa kanya. Parang bombang sumabog sa pandinig niya ang balitang iyon. Hindi siya makapaniwalang nag-suicide ang ina niya nang ganoon-ganoon lang. Alam niyang may malalim itong dahilan and he needs to find out kung ano iyon. Doc, pwede ko po bang makita ang mami ko? Tanong niya sa doktor. Yes, pero mamaya na after siyang maayos ng taga-purinarya. Sad nito sa binata. Tumiim ang bagang ng binata. Alam niya na may kinalaman ang asawa ng ama niya.
Malamang may ginawa na naman ito para tuluyang wakasan ng kanyang ina ang buhay nito. Kung ano man iyon, kailangan niyang malaman ng totoo. Kahit masakit sa kanya ang pagkawala ng ina niya, ay pinilit ng binata na magpakatatag ng mga oras na iyon. Sa burol ng kanyang ina ay maraming dumating sa bahay nila. Kaya hindi na siya nag-aksaya ng panahon at umakyat siya mismo sa silid ng mami niya na doon ito ginawa ang pag-suicide. At dahil dinala ito sa ospital kaya doon ito namatay. Binuksan niya ang mga drawer ng kanyang ina at may isang bagay siyang nakita doon. Isang papel na nakatupi. Mabilis na binasa ng binata ang nilalaman ng sulat na iyon. Lorenzo anak, alam kong magagalit ka sa akin dahil ginawa ko ang pagpapatiwakal. Pero maiintindihan ko iyon. Pero kahit alam kong magagalit ka, at least hindi ko na maririnig iyon dahil pagkatapos ng sulat na ito'y sinisiguro kong wala na akong buhay. Nahihiya na ako sa mga pamamahiya sa akin ni Sylvia. Kahapon lang ay pumunta na naman ulit siya sa parlor para pahiyain ako. Oo, naging bunga ka namin ng amo mo. Pero wala kang kasalanan doon anak. At kahit anong paliwanag ko sa kanya, hindi pa rin siya naniniwalang hindi kami nagkaroon ng relasyon ng daddy mo. Pinagbintangan pa niya akong humingi ako ng pera sa daddy mo at iyon ang ginamit kong puhunan sa mga business ko. Alam mo hindi totoo yan anak. Pero iginiit niya iyon. Hindi ko naman siya masisisi na magalit sa akin dahil buong akala ko ay inagaw ko sa kanya ang daddy mo. Mahal kita anak, pero kailangan ko nang mawala dito sa mundo para hindi na niya ako guluhin pa. Pagod na akong saktan niya at ipahiya. Gusto ko ding malaman mo na minahal ko ang daddy mo. Pero dahil alam kong bawal, dahil may asawa na ito kaya sinupil ko ang naramdamang iyon. Ipinokus ko na lang ng alagaan ka. Huwag kang magalit sa daddy mo anak. Kahit bastardo ka niya kagaya ng sinasabi ng karamihan, pero para sa kanya, legal ka niyang anak. At hindi ka lang basta bastardo anak. Mahal na mahal ka ng ama mo Lorenzo. Palagi mo sanang tatandaan iyon. Hanggang dito na lamang ako iho. I love you so much anak. Nagmamahal, Mami Marjorie. Hilam ang luha ko sa nabasang liham na galing sa mami ko. So tama nga ang hinala ko. Kaya nagpakamatay ang kanyang ina dahil sa asawa ng ama niya. Walang hiya siya. Gagawin ko ang lahat, mapabagsak lang siya. Hanggang sa magmakaawa itong patayin ko na ito. Siyang dahilan ng pagkamatay ng mami ko, kaya pagbabayaran niya ng mahal ang ginawa niya. Humanda ka sa akin Sylvia. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Pagkatapos kong ilibing ang mami ko, tiimbagang niyang bulong sa isip niya. Binalot ng puot at galit ang puso ko simula nang namatay ang mami ko. Maski ama ko'y nagalit din ako dito. Unti-unti akong kinain ng galit. Ngayong gabi na ang huling pagkakataon kong masilayan ng mami ko. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko na hindi ko ina-expect na darating ang bisitang alam kong natutuwa sa pagkawala ng mami ko. Kasama ng daddy ko ang asawa nito at may kasama din itong 3 kasama. Nilapitan ako ng daddy ko nang makita ko nito. Condolence anak, andito lang ako. Masaya na ako Rodolfo dahil wala na ang kabit mo. Mas makakatulog na ako sa gabi dahil kampante na akong wala nang aagaw pa sa iyo. Nanikit ang mga mata ko sabay tumaas ang isang palad ko para sampalin ang babaeng dahilan ng pagkamatay ng mami ko. Wala kang karapatang insultuhin ang mami ko sa pamamahay namin. Alam ko na ang lahat na ikaw ang dahilan ng suicide niya. Ang kapal ng mukha mong pagsalitaan pa rin siya ng kung ano-ano gayong pamamahay niya ito. Mabilis kong hinablot ang matandang babae, saka ko ito dinala sa kabaong ng mami ko. Tingnan mo ang ginawa mo sa mami ko Sylvia. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin. At balang araw, ikaw din ang ilalagay ko sa kabaong na iyan. Wika ko dito sa mahinang boses. Binulungan ko ito. Lorenzo, that's enough. Nakakahiya na sa mga tao dito. Saway ng daddy niya sa kanya. Bakit dad? Di ba ito naman ang gusto ng asawa niyo? Ang iskandalo? Bakit pa siya mahihiya? Isanay na sanay naman siya sa mga ganyan. Nakita ko ang pamumutla ng mukha ng asawa ng ama niya. Halatang natakot ito sa binata. Banta na lang alam ko sa sarili ko na ang gagawin ko. Wala na akong pakialam kung ano ang mga kahinat na mangyayari kapag nagawa ko na ang gusto ko. Total ito naman ang nagtulak sa akin na maging masamang tao. Tingnan natin ang tapang nito kapag nagawa ko na itong saktan. She deserves it. Dahil sinira niya ang pamilya ko. Kaya ka dumating sa buhay ng asawa ko dahil malandi ang ina mo. Galit na wika nito sa akin. Kahit namumutla na ito'y tinapangan pa nito ang boses. Alam ni daddy na hindi malandi ang daddy ko Sylvia. At hindi niya deserve na mamatay dahil sa'yo. Galit ko ding saad nito. Now leave. Umalis kayo sa pamamahay namin. Hindi ko kailangan ng pakikiramay niyo. Nag-uumigting ang pangako sa galit ng mga oras na iyon. Wala na din akong pakialam kung may eskandalo kami. Basta masabi ko sa mga ito ang sakit ng pagkawala ng mami ko. Let's go Sylvia. Tara na.
Umalis na tayo dito. Saan? Babalik ako dito. Pangako. Baling ng ama niyang si Rodolfo Santibanez bago ito tinapik ang balikat ko saka umalis ang mga ito. Kinausap ko ang katulong namin na mag-assist sa mga taong darating. Gusto ko munang mapag-isa sa may pool area. Bitbit ang alak at tinungga ko ito saka tumingala sa kalangitan at nagsalita. I'll swear, Mom, ipaghihiganti kita sa babaeng iyon. She will pay this. Ipaparanas ko rin sa kanyang hirap. Hirap na unti-unting papatay sa kanya. At hindi ako magdadalawang isip para hindi gawin iyon. Patawaran na lamang ako ng Diyos pero ipaghihiganti kita, Mami. Iyak kong bulong sa hangin. Sa huling sulyap ko sa mami ko'y mas lalo akong napaiyak dahil ito na ang huling makikita ko ito. Nasa sementeryo na kami ngayon. Ito na din ang araw na ililibing ng mami ko. Sobrang sakit. Parang hinihiwa ng blade ang puso ko ng mga sandaling iyon. Iho, I'm sorry for your loss. Pero andito lang si Daddy para sa iyo, anak. Ipapangako kong gagawin ko ang lahat para sa iyo. Saad ng Daddy ko sa akin. Nilingon ko ito. Sa katigmakang luhang sinagot ko ito. Magbabayaran niya, Dad. Ang ginawa niya kay Mami? I'm sorry pero gagawin ko iyon. Fika ko sa pamamagitan ng pag-iyak. Sa tingin mo ba, anak? Magugustuhan niya ng mami mo? Alam mong ayaw niya ng gulo, Iho. Please, malulungkot ang mami mo kapag nalaman niyang napariwara ka. Saad ng kanyang ama. Ngunit iba ang sinisigaw ng isip at puso ni Lorenzo ng mga sandaling iyon. Gusto niyang gumanti. Nang matapos ang libing, nauna na akong umalis para umuwi sa bahay namin. Pagkapasok ko pa lang sa silid ko'y mas lalo lang akong nalungkot dahil wala na ang mami niyang palaging umuunawa sa kanya. Tumayo siya at nagpunta sa silid ng mami ko. Naramdaman ko ang lamig ng silid na iyon. Pakiramdam ko, andoon lang ito at nakatingin sa akin. Kinuha ko ang picture frame na kasama ko ito. Pareho kaming nakangiti dito. Masaya at walang problema. Ang mami ko ang kakampi ko sa mga taong humusga sa akin. Simula noong bata pa ako. Ang mami ko din ang nagsasabing hindi yun ang tingin ng daddy niya sa kanya. She's my strength. Kaya paano na lang ako, Mami, kung wala ka na. Umiiyak akong bulong sa sarili. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.